Wala nang pagkabagyo sa puso mo kung siya ang maghahari. Sigurado ang tagumpay mo pa sa kanya. Kung di ka hihiwalay, hindi ka nang ialay ang ating buhay. Di ka magsisisi, panalo ka. Sa buhay mo ang Diyos ang gawing gabay upang sa mga pagsubok ay magtagumpay. Ang pinakamainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng boxing ay ang labang Triple G versus Manny Pacquiao for Middleweight Division Championship. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, kung ikaw ay bago pa sa aking channel, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod dating videos. Si Gennady Golovkin o Triple G ay isang IBF at IBO champion ngayon na may hawak ng welterweight championship belt. Siya ay mayroong 40 wins, 35 knockouts, 1 loss at 1 draw. Ang kanyang isang talo ay laban kay Canelo Alvarez at naging controversial pa ito. Nakatapat niya si Canelo ng 2 beses noong 2017 at 2018. At ang isa dito ay nagresulta ng draw. Sabi pa nga ng mga boxing experts na nanalo dapat si Golovkin sa laban. Pero yan talaga ang mga laro. Win or loss, hindi mo masasabing sa lahat ng laban ikaw ay panalo. Pero nakuha naman niya muli ang kanyang titulo nang makaharap niya si Sergey Taryshchenko noong 2019. Kaya siya ay naging champion muli. Ngayong naging matunog ang pangalan ni Pacquiao, ang ating pambansang kamao, na siya daw ang susunod makalaban ni Triple G. Kung lalabanan niya ito at palaring manalo, ay makakamit niya ang inaasam-asam na Night Division World Champion. Siya na nga ang nag-iisang World Champion na nakasungkit ng 8 division. Ay posible pa itong madagdagan ng isa pang titulo. In most divisions with championship belt in boxing history, ang sumunod sa kanya ay si De La Hoya na may hawak na 6 na dibisyon. Kung naalala niyo mga kaibigan, ang kanilang laban ay napasuko niya ito sa loob lamang ng 6 na round at hindi na kayang ituloy ang laban. Pangatlo si Floyd Mayweather na may 5 championship belt. Pang-4 si Sugar Ray Leonard at ang pang-5 ay si Thomas Hearns. Si Pacquiao ay nanalo mula sa flyweight, super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, super lightweight, welterweight at ang super welterweight kay Antonio Margarito noong 2013. Kung tingnan natin ang kanilang laban, ay umabot ang timbang ni Margarito ng 167 pounds na dapat ay hanggang 150 pounds lang. Pero napanood naman natin kung paano na-dominate ni Pacquiao ang lahat ng rounds, kaya nasungkit niya ang pang-8 division title. At ngayon, matunog na ang pangalang Triple G na siyang susunod na makalaban ni Pacquiao na may timbang na 160 pounds. Samantalang ang huling laban niya ay nasa 147 pounds lang. Sabi nga, wala nang dapat patunayan si Pacquiao sa welterweight, lalo na natalo niya kamay-kailan lang ang batang kampiyon na si Ket Thurman na 10 taon ang tanda niya. At naging historical pa ito dahil siya ang naging oldest welterweight champion sa kasaysayan. Sa ngayon, marami pa rin humahamon kay Manny, gaya nila Terence Crawford, Errol Spence, at marami pa mga batang kampiyon na gusto siyang makalaban. Lahat na yan, padagdag na lang sa kanyang magandang legacy at syempre, pera-pera na rin. Pero kapag si Golovkin ang makalaban niya at matalo niya ito, syempre higit pa sa pera ang makukuha ni Pacquiao dahil makukuha niya ang 9th Division World Title. Wow, susubra pa yata ito sa legacy niya. Siya na nga ang nag-iisang 8th Division World Champion, ay pwede pa itong madagdagan.
Pero hindi ko sinasabing panalo na dahil hindi madaling talunin si Golovkin. Isipin mo naman, meron siyang 40 wins at ang 35 dyan ay puro knockouts. Nasa 5'10 ang height at si Manny ay nasa 5'6 lang. Obserbahan natin ang dating laban ni Golovkin ay di hamak na mabagal pero malakas talagang sumuntok ito. Tinagurian pa siyang hard-hitting boxer. Kay Manny naman ay talagang gamitan lang niya ito ng bilis ng kanyang kamao. Gaya nung ginawa niya kay Antonio Margarito. Abante, atras, atake. Para sigurado may panalo niya ito sa puntos na tatama kay Golovkin. Kung matutuloy man ang laban nilang dalawa ay di madali kay Pacquiao, pero nasubaybayan naman natin ang lahat ng kanyang naging laban. Siya nga ay may pusong mandirigma at hindi umaatras sa bakbakan. Ano sa palagay mo, kaibigan? Dapat na bang ikasa ito? Kahit malaki si Golovkin at hard-hitting boxer, ay si Manny Pacquiao naman ay may mabilis na kamao na pwede niyang ipanalo sa laban. Pwede kang magkomento ng iyong opinion, kaibigan. Hanggang sa susunod muli, maraming salamat!